Yun na nga po mga kababayan, at ang oras ng Rappler aka Facebook Fact Checker ay unti-unti nang nalulusaw matapos ang madramang 6 na taong pakipaglaban kay Pangulong Duterte at sa malabis na pagpuna nito sa administrasyon ni Pangulong Duterte at pagpapakalat ng mga balitang talaga namang ikinayamot ng mga Pilipinong sumusuporta kay PRRD. Kasabay na paglista ni Pangulong Duterte sa Malacanang ay ang pagsabay din ng pagpapasara ng Security and Exchange Commission sa online news site Rappler. Ang saya, di ba? Matapos na gawin nila ang mga bagay na hindi maganda sa mata ng mga Pilipino ay tuluyan na kayang mawawala ang Rappler. Hindi pa tayo tiyak dahil maghahabol pa sila, kaya abangan natin. Pero paano maghahabol ang Rappler kung ang mismong President BBM ay binalahura nila at kung ano-anong mga pinagsusulat nila laban sa pamilyang Marcos ay makakaasa pa kaya sila? Well, hindi naman kontrol ni Pangulong Bongbong Marcos ang judiciary. Abangan na lang natin at ihanda ang popcorn. Mamatay na kaya ang demokrasya? Mamatay na kaya ang press freedom ni Maria Ressa, Lian Buan, Pia Rañada at iba pa? Balikan natin, ano ba ang issue ng Rappler? Bakit sila pinasara? Yung totoong balita, hindi chismis at editorialized. Diba, Raisa Robles ng Vera Files? Samantala, narito ang ulat ng CNN na may pamagat na CA firms Rappler not 100% Filipino-owned. Sulat ito ni Chadi Guzman, published noong March 11, 2019. Itinanggi ng Court of Appeals ang motion for partial reconsideration na inihain ng Rappler at ng holding company nito, Rappler Holdings Corporation, RHC, sa kaso ng media outfit sa Securities and Exchange Commission. Sa 25 pahinang ruling na may petsang February 21, pinanindigan ng CA former Special 12th Division ang panindigan nito na nilabag ng Rappler ang foreign equity restrictions sa mass media sa ilalim ng konstitusyon. Ito ang naging basehan ng SEC para kansilahin ang lisensya ng Rappler para magnegosyo. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa agarang mosyon, nalaman ng korte na ito na walang mabigat na dahilan upang bigyang katuwiran ang muling pagsasaalang-alang sa desisyon ng korte na ito na may petsang July 26, 2018. Ang mga argumentong ibinangon ng mga petitioner ay mahalagang pareho sa mga napag-usapan at napag-usapan na exhaustively passed on. Ang desisyon ng korte na nakuha ay sinabi. Nauna nang nangatwiran ng Rappler sa petisyon nito na hindi nalalapat sa kanila ang paghihigpit dahil hindi sila mass media entity sa ilalim ng constitutional provisions. Ngunit pinagtibay ng CA na ang kumpanya ay isang entity ng mass media at napapailalim sa mga batas sa mga paghihigpit sa dayong equity tungkol sa natitirang stock ng kapital at mga karapatan sa pagboto. Ang kapasidad na kontrolin ang isang korporasyon ay maaari ding umiral ang hindi nagmamay-ari ng mga bahagi ng stock o mga karapatan sa pagboto sa korporasyong iyon sa pamamagitan ng mga mekanismo sa pagpapahusay ng kontrol ng korporasyon, sabi ng CA. Noong January 2018, binawi ng SEC ang business registration ng Rappler dahil sa umano'y paglabag nito matapos payagan ng news agency ang foreign investor nitong Media Network na humawak ng Philippine Depository Receipts, PDRs. Ang PDR ay isang instrumento sa pananalapi na maaaring bilhin ng mga dayuhang entity para sa makita sa pananalapi sa isang lokal na kumpanya, ngunit hindi sa anyo ng mga dividendo na nakatali sa pagmamay-ari. Ngunit iginiit ng CA na hindi maaari angkitin ng RHC na ganap nitong pagmamay-ari ang mga bahagi ng Rappler dahil ang isang sugnay sa mga PDR na ipinagkaloob kay Umidyar ay nagpapahintulot na idirekta ang pagboto sa mga bahagi ng Rappler. Ang pagbibigay lamang ng kontrol, anuman ang aktual na paggamit ng naturang kontrol, ay bumubuo ng isang paglabag sa paghihigpit ng dayuhang equity sa mass media, sabi nito. Hindi rin nakahanap ang CA na matinding pang-aabuso sa pagpapasya ng bahagi ng SEC para sa desisyon nito. Ngunit ang hukuman sa paghahabol ay umiiwas na magkomento sa donasyon ng media na $1.5 million, around 78 million pesos, na puhunan sa 14 na Filipinong manager ng media agency dahil ibinalik nito ang desisyon sa SEC. Ano nga ba ang desisyon ng SEC? Ito ang balita ng CNN na may pamagat na Philippines orders news site Rappler to shut down. Founder Maria Ressa says. Sulat ni Philip Wang at Helen Regan noong June 29, 2022. Ito po yung balita kani-kanina lang. Ang Nobel Peace Prize laureate at mamamahayag na si Maria Ressa ay nagsabi nitong Martes na inutusan ng gobyerno ng Pilipinas ang kanyang news organization na Rappler na isara. Si Ressa, CEO at founder ng Rappler, ay naglabas ng pahayag sa East-West Centers International Media Conference sa Honolulu na nagsasabing ang Philippine Securities and Exchange Commission (PSEC) ay kinatigan ang naunang desisyon nito na bawiin ang lisensya sa pagpapatakbo ng site ng balita. Isang dating CNN Bureau Chief at Time Person of the Year, sinabi ni Ressa na iapela ng kupunan ang desisyong ito, lalo na dahil ang mga paglilitis ay lubang hindi regular. Ano ibig sabihin nito? Mayroon kaming umiiral na mga legal na remedyo hanggang sa pinakamataas na hukuman ng lupain. It is business as usual for us since in our view, this is not immediately executory without court approval, sabi ni Ressa.
Si Ressa ay nalubog sa mga legal na labanan sa mga nakaraang taon at sinabing siya ay na-target dahil sa mga kritikal na ulat ng kanyang site sa balita sa papalabas na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong January 2018, binawi ng Philippine Securities and Exchange Commission ang registration ng Rappler dahil sa umano'y paglabag sa mga lituntunin ng dayuhang pagmamayari. Ang newsroom ay nagpatuloy sa pagtakbo sa kabila ng pagbawi. Inakusahan ng SEC na ang pangunahing kumpanya ng Rappler ay sinasadyang lumikha ng isang detalyadong pamamaraan upang masakop ang isang pamumuhunan mula sa isang dayuhang mapagkukunan at ang organisasyon ay isang mass media entity na nagbebenta ng kontrol sa mga dayuhan. Sa konstitusyon, ang mga kumpanya ng mass media sa Pilipinas ay hinaharang mula sa dayuhang pagmamayari. Ang investment na pinag-uusapan ay nagmula sa Omidyar Network, isang investment vehicle na nilikha ng eBay founder at entrepreneur na si Pierre Omidyar, sinabi ng Rappler noong panahong iyon. Itinanggi ng Rappler ang dayuhang pagmamayari at sinabing ang Philippine Depository Receipt PDR, isang instrumento sa pananalapi na namamahala sa pamumuhunan ng Omidyar, ay hindi nagbibigay sa network ng anumang kontrol sa kumpanya. Sinabi nito na ang kaayusan ay tinanggap ng SEC noong 2015. Nakipag-ugnayan na ang CNN sa Philippine SEC at sa Philippine Embassy sa United States, ngunit hindi pa ito sumasagot. Sa isang utos na inilabas noong Miyerkules, pinatunayan at inulit ng Philippine SEC ang naunang natuklasan mula sa 2018 na ang Rappler ay isang mass media entity at nagbigay ito ng kontrol sa isang dayuhang entity sa pamamagitan ng Philippine Depository Receipt na inisyu sa Omidyar Network. Kusang nilabag ng Rappler at RHC ang konstitusyon na bigyan nila ng kontrol ang Omidyar. Sabi ng utos, isinasaalang-alang ang kabigatan at kalubhaan ng paglabag at na hindi bababa sa konstitusyon ang nilabag. Hinahanap ng komisyon na ito at sa gayon ay pinangahawakan ang parusa ng pagbawi ay dapat pagtibayin at panatilihin. Ang desisyon ay dumating isang araw bago umalis si Pangulong Duterte sa pwesto at si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay manunungkulan sa pagkapangulo ng Pilipinas sa June 30. Hinimok ng mga grupo ng media si Pangulong Bongbong Marcos, ang anak ni Ferdinand Marcos Sr., na protektahan ang kalayaan ng media sa bansa. Ngunit ilang tagamasid ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kanyang relasyon sa press. Sa isang komprehensya na balita noong Miyerkules, sinabi ni Ressa na paulit-ulit na hinaharas ang Rappler sa nakalipas na 6 na taon at ang layunin namin ay pagpatuloy ang paghawak sa linya. Ito ay pananakot, ito ay mga taktika sa politika. Tumanggi kaming sumuko sa kanila, sabi niya. We're not going to voluntarily give up our rights and really should not. I continue to appeal for that kasi kapag binigay mo ang mga karapatan mo, hindi mo na sila mababawi. Sinabi ni Francis Lim, legal na tagapagpayo ng Rappler sa mga mamahayag, na mahigpit kaming hindi sumasang-ayon sa desisyon at mayroong mga legal na remedyo na magagamit upang questionin ang desisyon sa harap ng mga korte ng batas. Nanalo si Ressa ng 2021 Nobel Peace Prize kasama ang Russian journalist na si Dmitry Muratov para sa kanyang mga pagsisikap na pangalagaan ng kalayaan sa pagpapahayag sa Pilipinas. Itinatag niya ang Rappler noong 2012 at naging prominente ito dahil sa walang patid nitong pagkokomento kay Pangulong Duterte at sa kanyang brutal na digmaan laban sa Noong 2020, isa sa pinakamalaki at pinakama-influential broadcasting network sa Pilipinas, ang ABS-CBN, ay pinilit na umalis sa ere at inutusang itigil ang operasyon matapos itong tanggihan ng bagong lisensya sa pag-broadcast. Madalas magsalita si Ressa tungkol sa mga pagsubok na kinaharap ng Rappler sa pag-cover ng mga balita sa Pilipinas. Siya ay tinamaan ng maraming mga legal na hamon na malawak na itinuturing na may kinalaman daw sa politika, kabilang ang isang cyber libel conviction na maaaring magpakulong sa kanya ng 6 na taon at di umano'y mga paglabag sa buwis. Ang mga mamahayag ay na-target sa mga paraan na hindi pa natin napagdaanan mula noong mga araw ni Pangulong Marcos. Wala pang 2 taon ay meron na akong 10 warrant of arrest laban sa akin at wala akong ginawang kakaiba sa kung ano ang ginawa ko noon, sabi niya sa CNN noong 2021. Naku po, paano yung Rappler? Siguro mas mainam na sundin ang nakasulat sa batas. Sumunod din tayo kapag may time. Huwag lang tayong mag-focus sa pag-fact check sa ibang tao. I-fact check nyo din ang sarili nyo. Minsan talaga hindi mo makita yung sarili mong mali dahil nakatutok ka doon sa mali ng iba. Yung totoo, madami akong gustong sabihin pero i-comment nyo na lang mga kababayan.